Amen. Salamat sa maong mga pag-awit, mga kaigsunan. We will find a solace there. And I hope by the grace of God nga kana nga kalinaw nga ato ang maangkon niya nang dapita magsugod na karon sa atong mga kinabuhi because we will have peace in Jesus. Mga igsoon, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Acts, mga kaigsunan. Book of Acts, chapter 8. Atong basahon ang verses 4, paingon sa verse 25. Kung naana diha, mga kaigsunan, palihog ko pagingon og Amen. Okay, so ato ning tun-an karon ang Acts, chapter 8, verses 4, paingon sa verse 25. Okay? So, palihog ko pagbarog, kay akong basahon ang pulong sa Ginoo, sunda ko ninyo sa inyohang mga mata. Okay? So, the Bible says in verse 4, Acts chapter 8, verse 4, Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame were healed. And there was great joy in that city. Very sad next word. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God. And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Now when the apostles were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then laid they their hands on them, and they received the Holy Spirit. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Spirit. But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent, therefore, of this thy wickedness, and pray God, if perhaps that the thought of thine heart may be forgiven thee. For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the band of iniquity. Ginapos pa siya sala. Then answered Simon, said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me. And they,
when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem and preached the gospel in many villages of Samaritans. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imuhang gugma ug kaayo. Gihatag ka namo, Amahan. Salamat, Amahan, sa imuhang panalangin. Ikaw, Ginoo, magalig-on ka namo karon. Tagain tawag ka alam imong ubos nga lagad, that your word will be explained in a manner, Ginoo, nga masabdan sa tanan. Open our hearts, our minds to see wonderful things from your word, Ginoo. And Lord, wisdom is we need, and the power of the Spirit nga mo capture sa amuha karon, Ginoong Dios. Show us your power. In Jesus' precious name. Amen. Balihog manglingkod ang tanan. And I hope everybody will settle down. So mga kids, di na magawas-gawas. Sit down na, puyo na mo para magpadayon ta sa pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa ato nga Ginoo. Now, the title of the message that we will be talking about this evening is The Conversion of the Samaritans. The Conversion of the Samaritans. Ato makitaan mga kaigsuonan nga with the preaching of the gospel, there are a lot of people saved na nga luwas. Adtong panahon na mga kaigsuonan sa bag-o pa nagsugod ang pagwali sa maayong balita through the apostles. In Acts chapter 2 sa verse 41, we found when Peter first preached the gospel, there were 3,000 souls nga nangaluwas mga kaigsuonan. In Acts chapter 4 verse 4, there were 5,000 souls nga mga nangaluwas mga kaigsuonan. And there were conversions after conversions nga atong makitaan nga nahitabo mga kaigsuonan sa mga katawhan at this time. And I pray nga ang Ginoo magpakita sa tuwa of the same thing sa atong panahon karon. The Lord Jesus Christ promised the apostles that they will do greater things than what Jesus Christ have done in His lifetime. And ato makitaan mga kaigsuonan, I believe that promise is also for us. We can do great things for God if we are only open sa working sa balaang Espiritu. It's true to you and it's true to me. Mga kaigsuonan, we are not yet in this stage ato ang pagkakristohanon mga kaigsuonan that we can see great things nga mahitabo sa ato. Why? Because the greatest hindrance of the power of God sa atong kinabuhi is us ourselves. And that is problematic sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsuonan. By the grace of God, there will be renewal nga mahitabo sa ato ang mga kinabuhi. Now, if you would look at sa ato ang sa Book of Acts, mga kaigsuonan, they were faithfully preaching the Word of God. Dili na kinahanglan kayong daghan pa kayong mga high-sounding words ang isulti sa mga apostles. Di na kayo mga kaigsuonan that they will show a lot of sciences, a lot of terminology sa ilang mga pagwali sa pulong sa Ginoo. They were just faithful sa ilang commission nga gihatag ni Ginoong Hesus sa ilaha. And if we wanted to see the power of God sa atong mga kinabuhi in terms of our preaching and in terms of our soul winning mga kaigsuonan, we must be faithful to the message of salvation nga gisalig sa Ginoo sa ato. Walang labis, walang kulang, dili dugangan, dili kulangan mga kaigsuonan. We must be faithful kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, then we must use those words nga giingon sa pulong sa Ginoo because the power lies in the Word of God and not in us. And sometimes ang tao ay sanlig sa pulong sa Ginoo, and we tend to add things para lang tagaag bulak-bulak o tagaan o mga adlibs ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan natong giwali because we think that the gospel, the Word of God has no power to save. And that's the problem. Our problem mga kaigsuonan. We don't have trust sa pulong sa ato ang Ginoo. Now kung tanawon nimo ang Biblia, unsa man ang mga mensahe di ay sa mga apostles kaniadto day pastor, what are they preaching? What are the message? In Acts chapter 2 verse 36, let's say for example, ingon pa niya verse 36 mga kaigsuonan ang giingon sa pulong sa Ginoo, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. So we must preach that Jesus is Lord and Christ. We must preach mga kaigsuonan that Jesus is the Savior. Jesus is above all. He is Lord and Christ. He is deity. And in verse 38, mga kaigsuonan, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you,
in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. No ato makitaan mga kaigsunan, di ba? In our time today, our preaching, atong sangyawan sa una ang tao, pagkahumandayon, pagmudawat sa kang Ginoong Hesus, after how many months, and I have sa tultian about baptism. You see? But in the New Testament, if you look at the book of Acts, mga kaigsunan, the same day that they heard the gospel, they also heard things about baptism. In Acts chapter 8, human ani nga story sa Samaritan, kay gikan sa mga Samaritan noon, mga kaigsunan, niadto sila, niadto si Peter, si Philip, sa usa ka wilderness, kay ingon ang Ginoo nga adto didto, kay na ako'y pastoryahan sa imong pulong sa Ginoo, the Ethiopian eunuch. You see? And ato makitaan mga kaigsunan that eunuch heard the gospel from Philip, the same day he was baptized. You see? So meaning, they are talking about baptism already the moment that they share the gospel, meaning baptism must be part of the gospel. Must be part of it. You see, at least a confirmation of our faith. Kaya kung ang tao, tinuod na gyud nga nagtuo o nagsalig sa Ginoo, then they will be baptized. So, mamay mong langanan. You see? The first step para imong i-obey ang Ginoo is baptism. And then you say, I believe in God, but di ka magpabautismo, rubbish. Basura na mga kaigsunan nila tinuod. You see? The confirmation that we died in Christ. We declare that Christ, we die with you when we believe through our baptism. We did not die in our baptism, but we declare that we died in Jesus when we are baptized. In chapter 3, verse 19, mga kaigsunan, yung tanaw ni mo ang pulong sa Ginoo, the Bible says in verse 19, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So repent and be converted, nga naman, that your sin may be blotted out. Be converted. Come to God. Repent. Nato makitaan mga kaigsuunan nga it is truly part of the gospel. Repent. Muna lang mensahe kaniadto mga kaigsuunan. And they also talk about the resurrection. Pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Sakit ang malandungon that there are a lot of preachers today talking about the gospel. They are killing Jesus, but they are not resurrecting Jesus in their soul winning. Namatay si Kristo Jesus para nimo. You see? Kulang mo na. Nabuhi siya pag-usab, buhi siya karon. You see, He's alive. Tanaw nimo mga kaigsunan ang Acts chapter 4, verse 1 sa verse 3, and as they spake unto the people, the priests and the captains of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the what? Resurrection from the dead. The resurrection from the dead. So meaning, they also preach about the resurrection because Jesus Christ died, He was buried, and rose again. That is the gospel according to Paul. Siya namatay, gilubong, nabanhaw. And you must believe, repent and believe. And in order for you to show that nagtuo ka na, nagsalig ka na, nagrepent ka na, nakonvert ka na, is you will be baptized. You see? Be baptized. Be part of the church and serve God. That's the message. Kailangan ginawali kaniadto mga kaigsunan, and we are too afraid to tell people about that. Nato makitaan mga kaigsunan, because of their faithfulness sa pagwali nila sa pulong sa Ginoo, because of their message, they were threatened. They were threatened. Kung tanaw nimo ang Biblia in Acts chapter 4, please, mga kaigsunan, verse 21, so when they had further threatened them, they let go, finding nothing how they might punish them, because of the people, for all men glorified God for that which was done. Si Peter o si John, they were threatened. Undang mo magwali. Kung di mo magwali, kung magpadayon mo magwali, patay mo. You see? I think last Sunday, we talk about sa mga apostles were beaten. In Acts chapter 5, verse 40, mga kaigsunan, the Bible says, and to him they agreed, and when they called the apostles and beaten them. Ilang gilatigo ang mga apostles, mga kaigsunan. They were beaten. You see? And Stephen, we know Stephen died
in the hands of the Jews, gibato siya hangtod namatay. Now, ato makitaan mga kaigsunan, grabe ang pag-antos nila. Why? Because of their faithfulness sa pagwali sa maayong balita, mga kaigsunan. Because of their faithfulness. You see? Now, in our text, sa Acts chapter 8, mga kaigsunan, atong makitaan that the people already were scattered. Verse 4. Excuse me. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. You see? Ato makitaan mga kaigsunan that this preaching the word actually means gossiping the words. Na yung mga translation, nag-translate ani nga, they went everywhere gossiping about the word. Nga naman, these people are not professional preachers. Dili man sila mga pastor. Dili man sila mga pastor tanan, mga preachers tanan. They are plain members of the church. So mga kaigsunan, ang ilang gibuhat, pagka-scatter nila, didto over sa magtanom siguro sila, over na kauban lang mga laba, magsag-ob sila sa ilahang mga atabay. They are gossiping the word. They are talking to people about Jesus and the gospel. And I hope mga kaigsunan, no, kung mag-chismis manggaling ka, i-apil sa imong chismis sa Ginoong Hesus. You see? And ato makitaan mga kaigsunan that a lot of people today, pag mag-chismis, lahi may istoryahan. Talking about things. Talking about useless things sa kinabuhi. Francis, kuha yung tubig palihog. Palihog. Okay? So ato makitaan mga kaigsunan nga people are preaching, gossiping about the word. Ilang ginachismis ang pulong sa Ginoo. The last time you meet someone nga dugay na mo nagkita, friendship nimo, naapil ba nimo og sulti ang maayong balita? I hope so, mga kaigsunan. Babe, ha? Okay? Now, nagatibulag sila. Kabalababo nga nagatibulag sila? Because in verse 1, and Saul was consenting unto his death. Death of Stephen. Now, ito makita si Paul, when he was yet Saul, nagtabang na siya sa missionary work. Nga naman, kaya kung wala nag-persecute si Saul sa mga Christians, dili sila matibulaag o dili mulaganap ang maayong balita sa dagang mga katauhan. So even the Apostle Paul was not yet saved, he was already an instrument used by God para mapalaganap ang maayong balita sa mga katauhan. And you see that, na mga bad things, mga dili maayong butang, nagkahitabo sa itong mga kinabuhi, na ginagamit sa Ginoo, nga mahimong tulay o pamaagi that the gospel will be preached to more people. You see? Nato makitaan mga kaigsunan, I hope that we learn to gossip about Jesus. We learn to gossip about the Word of God. See? And one of the people nga nagatibulag is si Philip. And Philip preach and go to Samaria, mga kaigsunan. Actually, Samaria, after this, atong Ethiopian eunuch. Na ato makitaan mga kaigsunan, no, nga nindot kayo ang dagan sa maing balita. From country to another country, from race to another race. You see? Nawalihan ang mga Samaritans, and we know that ang mga Samaritan noon kalaban guys mga Hudiyo. Maski plato nga gihugasan nga ginamit sa Samaritan noon, dili mukaon ng Hudiyo ana kaniadto. You see, they were enemies because of historical problems. And ato makitaan the eunuch in verse 26 to 40 mga kaigsunan, African. You see, niabot si Apostle Paul di ay ang tinuod nga una nga gigamit sa Ginoo nga moabot ang mahayong balita sa Africa, mga kaigsunan. Si Apostle Paul through this Ethiopian eunuch, but that is another story, mga kaigsunan. Now, atong tanahon karon ang ministry ni Philip didto sa Samaria. Unsa man ang iyang giwali, unsa man ang iyang gibuhat sa Samaria. So ato first of all, mga kaigsunan, kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, verse 5 again, then Philip went down to the city of Samaria and preached what? Christ. He preached Christ. Wala sa laing mensahe, he preached Christ. You see?
Mga kaigsunan, our main attraction in our church, in our message is Christ. A message without Christ is not a good message. Every message, there must be Christ in it. Na si Kristo, mga kaigsunan. Panang mensahe. E nato makita unsa pagid ang iyang giwali, verse 12, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were both baptized, both men. They were baptized, both men and women. Now ato makitaan, mga kaigsunan, that they believe. Why? Because the preaching was very, very simple. The kingdom of God and about the name of the Lord Jesus Christ. Nang pautaan na karon nga nung successful man kayo ang ministry ni Philip dito. What happened? Tanaw ni mo, mga kaigsunan, ang giingon sa pulong sa Ginoo. Going back, there is a verse 6, and the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake. Look at this. Hearing and what? Seeing the miracles which he did. Hearing and seeing. It's very, very important. Hearing and seeing. So mga kaigsunan, I hope by the grace of God, nga ato ang preaching is di lang gitawag hearing lang. Something must be seen in us. People will be interested in listening when they see something. You see? Mga kaigsunan, dapat ang magwawali sa pulong sa Ginoo, dapat ang Kristohanon, mga kaigsunan, dili lang ang iyang message pinaagi sa iyang isulti nga madungog sa uban. Dapat ang mensahe sa usa ka magwawali, mga kaigsunan, is dapat pud makita pud sa uban ng mga tao. They can see it in your life. There are people nga makaingon nga how can I stay an unbeliever when I live with this person? I saw Jesus in him. See, I hope with the grace of God, Jesus will be seen sa atong ginabuhi. In the case of Philip, the people saw the power of God in his life, the miracles, the healings, nakita nila, mga kaigsunan. And we pray that God would grant us this gift, that people can see also in our lives, not only in these miracles, but in the changed life, because no one can dispute the evidence of a changed life. I hope, mga kaigsunan, we will pray for that. Lord, help me, Ginoo, not only to help people hear the gospel, but use me, Lord, to help people see the gospel. They must see the gospel. Kita nila ang mayong balita sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsuunan. Now, itong tanawin ng mga Samaritans. What happened to these Samaritans, mga kaigsuunan? Tanawin mo ang verse 8, no? And there was great joy in that city. When Jesus is in that city, when Jesus is within a family, there is great joy. Nagay kalipay. You see? Higala, kung nasa Jesus sa iyong pamilya, na kalipay. Kung nasa Jesus sa itong simbahan, na kalipay. Kung nasa Jesus sa imong kinabuhi, doon ay kalipay, igsoon. Because without Jesus, we don't have foundation. Without Jesus, there is no true joy sa atong mga kinabuhi. Kani nga mga Samaritans, they are the people whom hated by the Apostle John before. Sa kukas John, ani? Di ba sa Luke chapter 9, verse 54, ang nahitabo dito, pag-agi nilang Ginoong Hesus together with the apostles, Samaritans, pagkakita nila nga mga Hudiyo, unya, paingon dito sa lugar sa mga Hudiyo, gipangbato sila, o gipalaya, gipugo sila pahawa. Now, alam ni John nga, Ginoo, pwede ba Ginoo nga, together with this brother, nga, muampo ba Ginoo, nga, naay kalayo ikan sa langit, nga pangsunugon ng mga katawhanan susama sa gibuhat ni Elisha, or ni Elijah? Pwede ba Ginoo? You see? Na ato makitaan, mga kaigsuunan, nga ana si Ginoong Hesus sa Yahoy, wa kasabot kung unsay mong espiritu. Dili na mo imong angay buhaton. You see, naipagtuo si John. Nga naman, grabe yung pagtuo nga naman sa inan ka, mga isang kalayo kin sa langit. Nasi pagtuo, pero wala siya gugma.
And that's a problem. You see? Faith without love is nothing, mga kaigsunan. Now, ato makitaan karon, what happened to them? Ato na makitaan, unsay gibuhat niya, karong taod-taod, mga kaigsunan. But going back sa mga Samaritans, ato makitaan that they heard a message concerning the kingdom and concerning the name of Jesus Christ, and they were baptized. So meaning, these people truly follow the Lord in the waters of baptism. Wala lang lip service ilang pagtuo. Wala ningon nga, tuogid mi, tinuod gid nang imo. Among ipakita, among pagtuo, pinagis among mga desisyon. And the first decision we will make is to follow the Lord in the waters of baptism. Ang bautismo nga tinuod. You see? Man taon na nakuwas mga tao karon ng bautismo nga bunyag-bunyag. Wala man nas Biblia. You see? That's a big lie, mga kaigsunan. Dako ng bakak. Dakong bakak. Nan ka? Batang way buot, imong bunyagan. So may hanaw tong bata. You see? It's a big lie. Na ay mga katawan nanagkong binunyagan. Sa ipulo sa imong bunyag. You see? The Bible teach baptism. You must be baptized. Katong ilubong ka sa tubig. Unya pagkahuman, ihawas ka sa tubig. Kay gipahulagway ang kamatayon ni Kristo ug ang pagabanhaw ni Kristo. May pagabanhaw kamatayon ni Kristo anang bubo-bubo. You see? Higala igsoon. We need to go back sa giingon sa pulong sa Ginoo. We need to go back sa giingon sa Biblia, mga kaigsunan, and follow the Lord kung unsa ang gisulti niya sa pulong niya. Baptized. Baptized. Pabautismo ta, mga kaigsunan, if you are not yet baptized. Now, ato karon nga makitaan, undoubtedly, these people receive the right message. Kani si Philip, usa ni siya sa mga deacons sa Acts chapter 6. Kauban nila ni Stephen, one of the deacons, and he preached the gospel faithfully ngadto sa mga katawhan, mga kaigsuunan. Ang pangutana karon, unsa man ning kingdom of God? Di ba? We know the name of Jesus. But how about the kingdom of God nga giwali nila? Sa panahon ni Jesus Christ, kaning kingdom of God, mga kaigsuunan, in Matthew chapter 3, verse 1, look at this. Matthew chapter 3, verse 1. If you're there, please say amen. In those days, came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is what? At hand. Hapit na kuno ang gingarian sa langit. In chapter 4, pagwali ni Jesus Christ, mga kaigsuunan, verse 17, please, the Bible says, From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. You see? And now, sa panahon ni Jesus Christ, ang ilang preaching, the kingdom of heaven is what? At hand. But now, what happened sa preaching ni Apostle Paul? Sa time ni Paul, in Colossians chapter 1, verse 13, mga kaigsuunan, look at this. Colossians chapter 1, sa verse 13, the Bible says, Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the what? Kingdom of His dear Son. Kingdom of His dear Son. In Revelation chapter 1, sa verse 9, mga kaigsuunan, look at this. Ang pulong sa Ginoo na gaingon, Revelation chapter 1, verse 9. Pulong sa Ginoo na gaingon, And I, John, who also am your brother, a companion in your tribulation, and in the what? Kingdom and patience of Jesus Christ. No, ito makitaan, mga kaigsuunan, after Jesus Christ was resurrected, the kingdom is present. You see? At the time of Christ, ang kingdom, mga kaigsuunan, of God is not yet. But the king is already there. The king is resurrected, mga kaigsunan, to the kingdom. We are now in the kingdom of Jesus Christ. We are translated into the kingdom of the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. So meaning, God reigns. Naghari na si Kristo karon. Og maghari, maapil ka sa iyang gingharian, og ang iyang ultimate fulfillment anang gingharian, mga kaigsunan, iyang pagbalik. You see? Pero ang mga citizen karon, kay ang gingharian, dili man tong building.
Ang gingharian is ang mga katawhan. The citizen is the true kingdom. And you can be part of that kingdom in the name of Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, for you to be part of the kingdom of God. And show the world that you are dead to the world and alive to Jesus through your baptism. Pinaagi sa imong bautismo. Ipakita sa Ginoo that you are sincere. Kaya ang wali sa mga apostoles kaniadto gisugo ni Kristo sa Great Commission, panglakaw kamo in Matthew 28 verse 18 to 20. Og iwalin ninyo ang maayong balita. Di ba? In Mark chapter 16 verse 16. Nato makitaan 16:15. Nato makitaan mga kaigsunan nga go ye therefore and preach unto all nation, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So meaning mga kaigsunan that the part of the message of the apostles is baptism. Dapat naagid siya. And we must obey it, mga kaigsunan. You see? Now, to make the long story short, these people were saved. Nangaluwa sila, mga kaigsunan. Tinood ang ilang kaluwasan. Kaya nga naman, confirm sa ilang mga desisyon, sa ilang mga kinabuhi. They baptize both men and women. Pero sa ilang grupo, na ay but. Sa verse 9, di ba? But. Gwapo na kayong giingon sa verse 5, paingon sa verse 8. Pag-abot sa verse 9, but. There was a certain man called Simon. So ni Simon? Si Simon, mura siya, o kanang quack doctor ba? Na power siya. Anang nasa gahom-gahom kunuhay. Unya, sa dihang nga wala pa siya nakadungog sa maayong balita. Siya mo'y giila nga bantugan sa ilang lugar nga na kunoy gahom mikan sa Dios. Pag-abot ni Philip, mga kaigsuonan, preaching the gospel na proof nga mas gamahanan ng Dios labaw kaniya. Muna ang iyang gibuhat, imbis na magpadayon siya sa iyang pagpanambal, magpadayon sa iyang mga katingalahan nga gibuhat, ni sunod siya kang Philip karon. And nagpaapil pagtuo o pabautismo. Pabautismo siya. And nahitabo, pagkadungog sa mga apostles, nga ang taga-Samaritans, nangaluwas, ilang gipadtuan kang Paul, kang John karon o kang Peter, to confirm kung unsang nahitabo. Now, when they learned, wala pala nadawat ang balaang espiritu, they prayed. Okay? And tanaw ni mga kaigsunan, when they received the Holy Spirit kaniadto, something really happened. Na ay visible nga nahitabo, mga kaigsunan, and I really don't know what it is. Sorry to tell you, I don't know. You see? Kay the moment that I was saved, there is no visible thing na nahitabo sa ako ang nakitaan sa uban. And I believe, mga kaigsunan, the moment that you believe, wala po yung visible thing na nahitabo sa inyo. Ha? And there is something visible na nahitabo sa ilaha. When they receive the Holy Spirit. Kaya nga naman, nga nung wengon man si Simon karon, uy, gwapo lagi ito, nakadawat sa balaang espiritu, tagaan di kag kwarta, Pedro. Tagay pa ko, ana nga gahom. So meaning, there is something ilang nakitan. And to be honest, I don't know what is that something ilang nakitan. Sino nahitabo? I don't know. I'm still praying sa Ginoo, Lord, ipasabot sa ako Ginoo, ipakita sa ako Ginoo. And even I am ready to say nga Ginoo, bala di mahitabo sa ako, mahitabo sa mga katawan, just show me. You see? So ato makitaan, mga kaigsuonan, something happened. And when the apostles laid their hands to these people, they received the Holy Spirit. See? They received, and I believe it is the gift of the Spirit. Nairegalo ang balaang espiritu, mga kaigsuonan nilang nadawat. And now, pagkita ni Simon, kuyaw galing niya. So it shows us something about Simon. Si Simon, mga kaigsuonan, iyang mga curious art kaniadto, iyang mga gahom-gahom pinalit pud niya. Kaya nga naman, pagkita niya kang Pedro, nga naglehans, o niya nakadawat og balaang espiritu ang mga tao, ana sa mas gwapo niya gahoma. Pedro, pila man imong gusto tagaan ni kag donation, tagay lang ko ana nga power. Saman, tagay ko ana kay ay kabalakag kwarta. Ako'y bala nimo. Tubag ni Pedro sa iya, mga kaigsunan, verse 20. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Now, first of all, mga kaigsunan, John and Peter laid their hands to the Samaritans and they received the Spirit. Kaniadto, the time of Christ, buhi pas Kristo, ang gusto ni John nga yampo nga naay kalayo mga matay mga katawhan. Pero karon ani nga time na sa ipagtuo na napud sa gugma.
He prayed for the fire to come from heaven, but not a destructive fire, but the fire of the Holy Spirit ang nangyam po ni hatag. There is change po tumakitaan kang dyan. But kang Simon, mga kaigsunan, wa na siya kadawat sa balaang espiritu. Kaya pagkakita niya nga gwapo ang gibuhat ni Pedro, wa na sa nilinya. Gusto niya nga makaangkon itong agahom. Now, nahitabo mga kaigsunan yung pa ni Pedro, mamatay ka uban sa imuhang kwarta. You see? Kaya nagtuo ka nga mabayaran ang regalo sa Ginoo. Si Simon nasa boastful spirit. Og wala siya kasabot sa grasya sa Ginoo. In short, di siya luwas. Dili siya save mga kaigsunan. Ngano man, kay nganaon nimo ang iyang kinaiya. Kung kaniadto, he was the one nga murag bantugan silang dapit. He was respected in their place. And he is now thinking, if I gain this kind of power, I will regain my integrity. Mahimo na po kung musikat pag-usab. So ato nakitaan mga kaigsunan, mas importante kaniya nga makaangkon siya lugar, makaangkon siya mahimo siyang bantugan sa ilahang dapit mga kaigsunan. You see? Boastful spirit. Ang tinuod nga Kristohanon, dili gid na mangita og dakong lugar. Ang tudlo ni Ginoong Hesus, pag imbitahon ka sa kakumbira, didto ka mulingkod sa pinakaubos nga lingkuranan. Be humble. But he wanted to go to the top. Makigkompetensya siya sa mga apostoles. And ato makitaan, he did not understand the grace of God. Kayo tinuod siya nga luwas, tinuod niyang nasabtan ang grasya sa Ginoo, di gid niya maunahunaan nga naa siya ikabayad alang sa grasya nga igahatag sa Ginoo mga kaigsunan. There's nothing we can pay to God nga atong mahangkon. Di ba wala siya poor in spirit, dili siya poor in spirit. You see? He must come to God as a beggar. Ginoo, tagay ko Ginoo. I cannot give you something in return, but Lord, please. You must go to God a beggar. But this person, niadto siya kay paiton niyang gracious Ginoo. Big misunderstanding. And there are people in our time today nga maggastog kwarta, mobayad para may mong prominente. You see, mobayad para maluwas ang mga kalag sa purgatorio. Daghan kay mga binuang tong panahon karon mga kaigsunan. But the grace of God dili kabayrag kwarta. No money can be given in order to save someone mga kaigsunan, or even to acquire position in the church. Dili na siya kwarta ang hinungdan. You see? Now, kaning mong tawhana, I don't know kung tinuod ba ang usa ka tradisyon. There was a tradition nga the rest of the life of Simon, he opposed the apostles until sa iyang katapusang kamatayon. Gi-oppose niya ang mga apostles. You see? Hangtod sa katapusan, nahimo siyang kalaban sa apostoles. I don't know kung tinuod ba na o dili. Pero naay word nga simony in our dictionary. Tanawagan ninyo yung mga dictionary, simony or simony, S-I-M-O-N-Y. Ang meaning sa simony is a person who think that he can buy things from God. You see? Things from religion, especially in connection with the church. His position, mapalit niya. You see? That's simony. Now mga kaisun, unsa man ang implication ana? Tanawa ha? Gibautismuhan ni Philip. Pag abot ni John og ni Peter, tanaw nila, luwas. Usa kabalo. Wala na nakitaan, hantod diwa niya gipagawas ang iyang kinaiyahan. So meaning mga kaigsunan, bisan pa og si Philip, bisan pa og ang mga apostoles, naliba gyapon sila. Naliba sila, abi nilang luwas ang usa ka tawo. You see, mga kaigsunan, there are people that are already baptized nga di patinuod nga luwas. And that's a sad reality. And it must be addressed. Nagtuon na kuno, unya nagpabautismo na, pero impiernohonon pa. Tanawa ni Simon. Nagtuo na, nagpabautismo, pero impiernohonon pa. And I hope, mga kaigsunan, nga ikaw karon, I know that you have already believed. I know that you are already baptized, pero basig impiernohonon pa ka. Sigurado agad ang imong kaluwasan. We must stop pretending to be saved. Kaysa yun na kayo mag-pretend maluwas, mga kaigsunan. You can pretend to be good. You can pretend to believe. You can pretend that you're a prayerful person. You are pretending to be changed. But
tinuod lang sa imong sulod, sa imong kasing-kasing, wala pa'y kabag-uhan, wala pa gid naglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala pa ka na born again, wala pa nahitabo na sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. There's no change. Inwardly. Outwardly na, siguro yung change. Kasi yun naman ipakita sa ubang tao ang imong kabaguhan outwardly. But inwardly, there's no difference. Maybe you are like Simon. Baptized and profess to believe, but still going to hell. So, igsoon, I hope by the grace of God, you are a person karon nga siguraduon ni imong kaluwasan. Sigurado agyud. Lisod kayo nga di nimo masigurado imong kaluwasan, mga kaigsunan. Sa tuwang pag-ampo niya taud-taud, istoryahan gyud ang Ginoo, Lord. Manigurado ko, Ginoo. Maybe I am one just like kang Simon. Napay sa ka-example, si Judas. Si Judas nagwalipod. Si Judas kauban sa mga apostles. Si Judas nakadungog sa pinakamaayo mo wali nga pastor sa tibuok kalibutan, yang pastor si Jesus Christ. And if there is the best prince, true prince of preachers, Jesus Christ, si Judas, papanaluwas. So mga kaigsunan, ang gingon ni Paul, examine yourself whether you are in the faith. Naunsa man ang gingon ni Peter kang Simon. Ingon pa ni Peter kang Simon, mga kaigsunan, verse 22, repent therefore of this thy wickedness, and what? Pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven. Pray God. Pag-ampo sa Dios. Pero unsa may gibuhat ni Simon? Verse 24, then answered Simon and said, pray ye to the Lord for me. You see, nanulisit sa pag-ampo. Usahay no, ang Kristohano, sige nga, pwede ko magpaampo ko ani, walay dautan na mga kaigsunan. Walay dautan kung magpaampo ka kung ikaw mismo nag-ampo na kang daan. You see? Pero ang Kristohanon, magsige lag panulusit og pag-ampo, sulisit og ampo diri, sulisit og ampo sa igsuon, sulisit og ampo sa pastor, didto sa mga tanang kaila, nanulisit og pag-ampo, pero siya mismo, way ampo-ampo, wag ipulos. Wag ipulos. Ako ang itabok ng Simon. Ingon ni Pedro, pag-ampo, sa iluon ka sa Ginoo, wa siya nag-ampo. Nga ikaw lang ampo para nako, Pedro? No. That's why, mga kaigsunan, your pastor is praying for you. Someone is praying for you. But remember, repent and you must pray for yourself also. Now, mga kaigsunan, atong gitawag makitaan that to preach the gospel is very, very important. But, dilit anang tao nga itong mawalihan, tinuod gid nga maluwas. Pero at least na lang, na ay maluwas. Di ba? To end the point karon, I hope that you have something yung nakuha sa mensahe karon, mga kaigsunan. To end the point, kita nga mga tao, mura tao gana bitawng kinsa nakita na sa Titanic dere. Titanic. Ha? Say amen. Okay, kita ang Titanic, no? Saan ang Titanic, pastor? Kanang katugong bangka-bangka. So, si sa to siya? Si Romeo ug si Juliet? Ha? Si Rose ug si Jack? Okay. Abi na si Romeo ug si Juliet. Bitaw. Di ba? Ana man tong ilahang engineer sa ilahang Titanic nga unsinkable ko ang ilang ship. Mauna nga ang ilahang gibuhat nga bangka gamay ra kayo. You see? Now inani atong mga kinabuhi, mga Kristohanon. Murag nas Titanic ba? Nadaghan kay mga tao nga nangalunod. O na ikaw, na kay usa ka buk bangka. Na kay usa ka buk bangka nga imong gibugsay-bugsay, ikaw may nagdaladala sa ibang bangka. Now, mga kaigsunan, daghan kay mga tao nangalunod. Unya, dili nimo kaya pasakyon tanan. Daghan kayo. You see? Dili mo kaya pasakyon tanan. Pero dautan kay ka, ato imong bangka, muadto kas baybay, nga wala kay karga. You see, bisan pa og dili nimo
makarga tanan, ang angan nimong buhaton, kutob sa makaya nimong karga, ikarga gid nimo. Mao na tong kahimtang mga kaigsunan. Sa tong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo isip mga Kristohanon. Dili nato maluwas tanan. Dili mutuo tanan naagi Simon, naagi Judas. Di gid mutuo tanan. Naagi mo balibad mga kaigsunan. You see? Pero kutob sa atong makayag sultian sa pulong sa Ginoo. Kutob sa mudawat sa Ginoo atong sultian. Kay para human sa atong kinabuhi sa kalibutan, mga tubang das Ginoo nga puno ang atong bangka. Nang pangutana kanon sa imuha, si Philip, ang yang bangka, nanay sulod. Ang mga taga-Samaritan, ang katong yunok, mga taga-Afrika, nanay sulod ang bangka ni Philip. Na ikaw igsoon, nanabay sulod ang imong bangka. Kinsaman karon ang isulod nimo sa imong bangka. You see? Naay pastor nga nagingon, saon ta man nga magsangyaw ta, wa mong gimutuo. Ato lang himong 12 atong anak para natay membro simbahan. Okay. Dili mato madungangan atong simbahan pinaagi sa kuan, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, manimba tong himog 12 tong anak para muraghan ta. So inana ba dili? You see? Ang imo bang isulod sa imong bangka, imo ra ang anak? Ang problema musakay pud balagi na. Okay? You see? Usahay ra ba kay di man maminaw sa pulong sa Ginoo mga bata masinag cellphone. Cellphone kay mga tiguang ay mga bata. Di ba? Pero mga kaigsunan, nanabay nakasakay sa imong bangka, and I hope dili ka makontento wala pa. Karong umabot nga Domingo igsoon, we will be going here magsangyaw sa pulong sa Ginoo, paningkamot nga naay mabutang nimo sa imong bangka. You see? By the grace of God, someone will be saved. Di ka kabalo, saon pastor, try to observe para makabalo ka. Okay? Itagaan kag bangka sa Ginoo, you will be very, very wicked kung wa kay pasakyon. You see? O katong mga ang nakanindot lang, katong mga gipasakay nimo sa imong bangka, kung mopadayon to sila, og mulahotay po sila, agaan po sila gilang kaugalingong bangka sa Ginoo para makakabig na po sila guban. And in that way, daghan ang mga luwas. You see? Pata kabalo, gano'n sa mabalik ang Ginoo, di ba? Basta gani, nana gani, problema sa Middle East, sa Israel, magkakabalakan ako. Gaunahon na ako, Lord, i-prepare na ang mga tao, Ginoo, kay basi mabalik na ka. Kay nga naman, kay mao na siya ang mga place nga giingon sa Biblia nga something terrible will happen in those places. Ayaw mo balik sa Ginoong Hesus. You see? Kabalo ka karon, nagay mahitabo nga World War III. Gamay lang si Piet. World War III. Nga naman, pananglitan karon, mukait lang og tabang ang Iran. Mukait lang tabang ang Egypt. Mukait lang tabang ang Saudi sa Hamas o katong sa isa ka kuan. Mutabang po rin ng Amerika sa Israel. You see? World War III mga kaigsunan. Gamay lang si Piet. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, dunay grabe nga gira ay pagbalik niya. You see? No atong makit-an mga kaigsunan. By the grace of God, balik na gyud Ginoo. Pangitaan na ang simbahan nga nagtudlos kay matuoran and stay. Ay nga naman, pag-abot-on niya sa panahon, basig na ako sa mali nga pundok. Pundok nga wala nag-ila sa pulong sa Ginoo. Pundok nag-ilalag tradisyon. Ikaw ang luoy. And I hope by the grace of God, tarungan na imong kinabuhi. Balik sa Ginoo igsoon. Balik na. Lampot ta. Aman nga langit nun. Daligon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa imuhang dakong gugma ug kaayo. I-bless Ginoo ang matag usa karon. Itugot ng imong mensahe makaabot sa among mga kasing-kasing Ginoong Dios. And I pray Lord that we will be like Philip. Ng mahimong faithful sa message Ginoong Dios. Nga iwali na mo Ginoo kung unsa ang giingon sa imong pulong, walay labis, walay kulang Ginoong Dios. We will be faithful and will trust your word that your word can save. And I pray Ginoo nga mahimong susama sa mga Samaritans nga ilang ipakita ang ilahang
pagtuo, pinagi silang mga actions, and eventually, their obedience, they received the Holy Spirit. And Lord, tabangin mi Ginoo nga mahimo ming dili sa sama ni Simon, nga mali among pagtuo may tungod sa imuhang grasya, og dako mi og garbo Ginong Dios, we have a boastful spirit sa ilo mi Ginoo. And I pray Ginong Dios, nga ang bangka nga imong gihatag sa amoa, na may kasulod, ug among mapuno Ginoo. Bless these people. Ang wala pa na sigurado silang kaluwasan, luwasa gyud taon sila Ginoo. Ay tugot Lord nga maglibog sila silang kaluwasan Ginong Dios. Tagay sila kasiguraduhan Ginoo, ug himua sila nga faithful sa imong simbahan. Magpadayon sila pagpangalagad kanimo Ginoong Dios with true faithfulness. Ikaw na maguban ka namo Ginoong Dios. I-bless kami, liguna kami. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen. By this time, we pray individually. Maybe you have something to tell God. Pwede ka muna sa tubangan, sa itong altar, or you can pray in your seats. So, talk to God. Istoryahan ang Ginoo mga kaigsunan.